Hello guys, welcome dito sa aking unang episode ng Real Talk. So sa Real Talk guys, pag-uusapan natin yung iba't ibang topic na related sa IT. So ang una kong gustong pag-usapan guys, itong hot topic ngayon sa social media. Although hindi siya gaano related sa IT, pero tingin ko related din, no? Itong topic about diploma or diskarte. So kung i-apply natin to guys sa ating IT industry, so ano ba ang mas importante? Diploma ba or diskarte? So medyo subjective tong topic na to guys, no? So iba-iba kasi yung opinion ng mga tao rito. Nakikita ko rito guys, so walang tamang sagot din, no? Depende sa tao talaga at depende sa location. Kung akong tatanungin guys, dahil nasa Pilipinas tayo, ang sagot ko rito, kung ikaw ay isang programmer or gusto mong maging isang programmer at mag-a-apply ka ng trabaho dito sa Pilipinas bilang programmer, ang the best answer para sa akin guys ay diploma. So importante yung diploma. Bakit importante ang diploma bilang isang programmer? So guys, dito sa Pilipinas, halos 99% lahat ng kumpanya rito, ang unang hinahanap kapag mag-hire sila ng mga programmer ay diploma. So kung wala kang diploma, medyo mahihirapan kang makapasok. Yun yung realidad dito sa bansa natin guys, no? Although sa ibang bansa, hindi sa kanila importante yung kung graduate ka ng 4-year course. Ang importante sa kanila, sa ibang bansa, basta may experience ka or nakapag-attend ka lang ng mga training or bootcamp about programming, yan, pwede na sa kanila yan. Basta may pasa mo lang yung mga technical interviews saka exam nila. So madali kang matatanggap sa trabaho. Pero sa Pilipinas guys, ang realidad, kahit maipasa mo yung mga interview at yung mga technical exam nila, kapag nalaman nila na hindi ka graduate ng IT, hindi ka nila tatanggapin. So mas mabuti guys, sikapin nyo na makagraduate ng IT. Huwag kayo papayag na hindi kayo makagraduate. Mas maganda guys, alam ko may mga 2-year course, no, or 3-year course, pero kung kaya nyong tapusin yung 4 years or kung kaya nyong kumuha ng 4-year course gaya ng mga BS Computer Science, no, saka or Computer Engineering na 4 years course, mas maganda yun ang i-take nyo guys. So huwag nyo i-take yung mga 1 year or 2 years course kasi mas mahirapan pa rin kayong mag-apply ng trabaho kapag graduate lang kayo ng mga 2 years course. The best pa rin yung 4 years course. Yan yung mas pine-prepare ng mga companies natin dito sa Pilipinas. So, kung halimbawa merong 3 programmers silang ini-interview, yung isa doon siya lang yung graduate ng 4-year course at yung dalawa hindi. Ang automatic guys, ang i-hire talaga nila yung graduate ng 4-year course. Kahit yung dalawang nag-a-apply na hindi graduate ng 4-year course pero magaling naman kumpara doon sa isang graduate ng 4-year course na hindi gaano magaling, mas ang tatanggapin pa rin nila or i-hire nila ay yung isa na graduate ng 4-year course. So tandaan nyo guys, no, sa Pilipinas marami ring graduate na walang trabaho, pero tandaan nyo na mas maraming walang diploma ang walang trabaho. Kaya sikapin nyo guys na makagraduate at magkaroon ng diploma, lalo na kung balak nyong mag-apply bilang isang junior programmer or developer. Huwag kayo maniwala guys dun sa mga taong nagsasabi na diskarte lang, okay na yan para maging successful ka sa buhay. May mga tao naman na nagiging successful na diskarte lang yung puhunan nila, no? Pero napakabihira lang nun guys, no?
sobrang swerte lang ng mga tao na yon. Mas marami pa rin yung mga taong hindi successful dahil diskarte lang yung ginamit nila kumpara sa mga taong naka-graduate at may diploma. So mas marami pa rin guys yung mga taong may diploma na nagiging successful sa buhay. So yun lang guys yung aking opinion about sa topic na to, no. So try nyo guys na unahin na magkaroon ng diploma. Kapag may diploma na kayo guys, yun, pwede nyo nang gamitin yung diskarte. So importante rin yung diskarte. Di ko sinasabi na puro diploma lang. So mahalaga pa rin yung diskarte sa buhay. Pero hanggat maaari, unahin yung magkaroon ng diploma. Kasi yung diskarte madali na lang yan kapag may diploma ka na. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga next Real Talk episode ko.